Isang mapagpalang umaga po mga kapatid sa Panginoon sa bansang Pilipinas. Nandito pa kami sa bansang Kuwait. Purihin po ang Panginoon. At under po ng District 9 sa pangunguna po ni Pastor Luis, District Supervisor Pastor Luis Bailon. At dito naman sa bansang Kuwait ay si Pastor Mark Dikila. Purihin po ang Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa sa ating devotion, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Minsan pa, aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kabigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Minsan pa, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, kararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, sa aming buhay, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan
Parangalan ng iyong dakilang pangalan sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Magpuri po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, na kinanong mo sa amin na punong-puno ng pag-asa nang kami ay sumampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lahat ng ito ay binabalik namin bilang papuri, parang lamang sa iyong dakilang pangalan. Ito ang aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Praise God, mapagpalang umaga po dyan sa lugar ng Pilipinas. At minsan pa, narito po tayo sa lugar ng Kuwait, sa District 9, sa pangunguna po ng ating pong Pastor Luis. At sa lugar na ito, ang Pastor Mark Dikila. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sister Merly Mercado, pagpalang umaga. Daniel Bautista, pagpalain tayong lahat ng Panginoon at ating pong basahin ang aklat po ng Juan, John chapter 14 verse 27. Sa aklat ng John chapter 14 verse 27, ito po ang sabi ng Word of God. Huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang salin na akin pong ginagamit o atin pong binabasa ay sa salin po ng ASND. At sa talatang ito na atin pong binasa, ang mga alagad po ay nababagabag. At kung babasahin natin yon, yung kabuuan ng kapitulo chapter 13 ng Juan, kung babasahin po natin yung kahit yung chapter 30 na lang, makikita natin yung mga ilang kadahilanan kung bakit po sila ay nababagabag. At isa sa mga nakita ko nung binasa ko po yung kapitulo chapter 13, isa sa mga dahilan ay dahil sinabi ng Panginoon na siya po ay sandali na lang nilang makakasama at siya po ay aalis na. At kapag binasa mo rin yon, yung talatang yon, yung kapitulong yon, ang kabuuan chapter 13, makikita rin ho natin doon, may mga ilang sinasabi rin ng ating Panginoong Hesus na magtatraidor sa kanya o sa kanilang samahan. At yun nga po ay si Judas Iscariote. At sa bandang huli ng kapitulo ay mababasa rin natin na kahit si Pedro ay 3 beses niyang ikakaila ang ating pong Panginoon. At alam naman natin na silang lahat ay, ang mga alagad ay nung tinawag ng Panginoon ay sumunod. At agad nilang iniwan yung kanilang mga dating buhay at sumunod sa Panginoon. At isipin nyo ngayon, biglang sasabihin ng Panginoon ay aalis na ako at sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakasunod. Pero balang araw naman makakasunod din kayo. Kaya yung mga alagad, marami ring ikinabahala o nabagabag din yung kanila pong puso. Tuloy po ba yung ating signal o mahina? Pero kung meron man ho akong nakikita na pinakabag, malinaw po ba yung ating signal? Paki-comment nga po. Nagre-reconnect eh. Sige po. Paki-comment po dyan sa ating comment section kung ayos po yung signal natin. Praise God. Mapagpalang umaga. Pastor Edison. Kamusta yung signal? Okay na po. Mahina po.
Yeah, malinaw na po. Praise God. Tuloyin po natin. At kung meron mang isang dahilan kung bakit ang mga alagad ay nababagabag, ang isa sa talagang pwede nating makita sa kabuuan ng Kapitulo chapter 13 ng Juan, ay isa sa nakikita ko po ron ay hindi po nila lubos na uunawaan yung layunin at plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ka ang layunin at kalooban ng Panginoon ay malinaw sa isang tao, mapapagtagumpayan ang anumang kabalisaanan. Nagiging magulo ang buhay ng isang tao kapag ka hindi niya alam kung bakit siya isinilang. Hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay sa mundong ito. Kahit bagay nga, kapag ka gumamit ka ng isang bagay na hindi mo alam yung layunin, magulo rin. Amen. Ang hirap gamitin ng isang bagay na hindi mo alam paano gamitin. Kahit itong, Brother Jerome, pagpalang umaga, kahit itong cellphone, pag may purpose to kung bakit natin ginagamit. At kung gagamitin natin sa hindi tamang paggamit, sa rin ang tiyak, magulo. Kaya kung meron man ako nakikitang isang malaking dahilan kung bakit talaga nababagabag ang mga alagad, yung hindi nila lubos na pag-unawa sa layunin at plano ng Diyos. Hindi lang sa buhay ng tao, kundi maging sa mga darating. At naniniwala ako lahat naman ng tao ay naghahangad ng kapayapaan po sa buhay. Amen? Nais natin ng kapayapaan sa ating pong bayan. At ang siguro naman, ang totoong nasa Panginoon ay hindi naghahangad ng pagkakabahabahagi ng sambayan ng Pilipino. Hindi yan maghahangad ng pagkakabahabahagi ng kanyang sambahayan. Sa madaling salita, lahat tayo naghahanap ng kapayapaan sa ating pong buhay. At kung babalikan natin yung ating binasa sa John chapter 14 verses 27, may sinabi ang Panginoon dito Ang sabi niya ron, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Malinaw. Naghahanap tayo ng kapayapaan sa mundong ito, pero mismong si Jesus ang nagsabi na merong kapayapaan na iiwan niya sa mga alagad, na yung kapayapaan na yon ay binibigay niya. Pero ang ganda nung kanyang sinabi rito, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya gusto man natin ng kapayapaan, hindi talaga natin yan matatagpuan yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So sa madaling salita, ang kapayapaang kayang ibigay ng mundo ay pansamantala lamang. Hindi ho ito nakabatay sa kung ano yung hindi ito nakabatay sa kung ano yung meron sa mundo dun sa kapayapaang ibinibigay po ng ating Panginoon. Kaya kung ang tao ay naghahanap ng kapayapaan sa kayamanan, hallelujah, minsan ginagamit niya yung kanyang kayamanan para kumuha ng lugar na mararanasan niya ang kapayapaan. Naalala ko nga, minsan may nakausap akong tao na broken hearted. Pumupunta sa dalampasigan, hinahanap ang kapayapaan. Pag uwi, broken hearted pa rin Ibig sabihin, wala talaga sa lugar na ito ang kapayapaang makukuha sa Panginoon. Amen. Ang makukuha sa mundo, sa Panginoon lang yan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. May babasahin ako mga talata na nasa aklat to ng mga ngaral, chapter 6. Medyo mahaba to. Basahin na lang natin ang buong kapitulo. At mamaya magpe-pray na tayo. Nagandahan lang ako rito. Sabi rito, chapter 6, verses 1 hanggang 12. Babasahin natin ang buo at maya-maya mananalangin na tayo. Tingnan niyo po ang sabi rito. May nakita pa akong isang hindi magandang pangyayari rito sa mundo. Sipin mo, kung sa mundo mo hahanapin ang kapayapaan, sabi ng manunulat o ng Word of God, may nakita pa akong isang hindi magandang pangyayari rito sa mundo na nagpapahirap sa mga tao. Verse 2, may mga taong binibigyan ng Diyos ng kanilang mga hinahangad. Isipin mo to, ang Diyos ang nagbibigay hindi si Satanas. Hindi ang sino man. Ang Diyos mismo ang nagbibigay.
may mga taong binibigyan ng Diyos ng kanilang mga hinahangad. Ano-ano kaya yan? Ito, sabi rito, tulad ng karangalan. Pero yan, ang Diyos ang nagbibigay, ha? Tulad ng ari-arian at kayamanan. Pero, hindi niya hinahayaang pakinabangan nila ito. Sa halip, ibang tao ang nakikinabang nito. Hindi ito maganda at walang kabuluhan. Verse 3. Masasabi kong mas mabuti pa ang isang sanggol, sabi ng manunulat, na ipinanganak na patay kaysa sa taong nabuhay nga ng matagal at nagkaanak pa ng marami. Pero hindi naman nagkaroon ng kasiyahan sa buhay at hindi nailibing ng maayos. Verse 4. Kahit walang saysay ang pagkakapanganak sa sanggol, at kahit na siya ay nasa lugar ng mga patay at hindi na maaalala pa. At kahit hindi siya nakakita ng liwanag ng araw o nalaman ng buhay, tingnan niyo po ito, mas may kapayapaan pa siya kaysa sa taong yon. Amen? Wala siya sa mundo, hindi niya naranasang mabuhay sa mundo. Pero sabi ng Word of God, mas may kapayapaan pa siya kaysa sa taong yon. Amen. O verse 6. Kaysa sa taong yon na walang kasiyahan sa mga magagandang bagay na kanyang natanggap. At kahit na mabuhay pa ang taong yon ng ilang libong taon, ang totoo ay iisa ang hahantungan ng lahat. Ito, verse 7. Nagtatrabaho ang tao para may makain. Nahanap mo ba ang kapayapaan sa pagkain? Pero hindi pa rin siya nasisiyahan. O verse 8. Kaya ano ang lamang ng marunong sa mangmang? Anong mapapala ng mahirap kahit alam niya ang pasikot-sikot sa buhay? Wala itong kabuluhan. Para siyang humahabol sa hangin. Kaya mas mabuting masihan ka sa mga bagay na mayroon ka kaysa sa maghangad ka ng maghangad ng mga bagay na wala sa iyo. Kaya walang kapayapaan eh. Amen. Verse 10. Lahat ng pangyayari sa mundo at mangyayari sa isang tao ay nakatakda na noon pa. Kaya walang saysay na makipagtalo pa tayo sa Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa atin. Kaya nga nabanggit ko kanina, ang isang nakikita ko talagang dahilan kung bakit nabagabag yung mga alagad sa John chapter 13 papunta ng John chapter 14. Yung hindi mo pagkaunawa kung ano yung layunin at kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mas mainam, huwag tayong makipagtalo sa Diyos. Huwag na tayong mas maganda na sumunod na lang tayo sa kung ano yung kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi magiging magulo ang ating buhay. O verse 11. At habang nakikipagtalo tayo, dadami lang ang sasabihin nating walang kabuluhan. Kaya ano ang pakinabang nito? O last verse ng chapter 6 ng Mangangaral. Walang sino mang nakakaalam kung anong mabuti para sa isang taong maikli at walang kabuluhan ng buhay. Lumilipas lang ito na parang anino. Sino ang makakapagsabi sa kanya kung anong mangyayari sa mundo pagkamatay niya? Amen? Kaya sa huling kabanata ng Mangangaral, pag pinuntahan natin yung chapter 12, verses 13 to 14, ito yung sinabi. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kaya kapatid, kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, matatagpuan lamang po yan sa Diyos. Matatagpuan lamang po yan kay Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Amen? At pag pinag-usapan po yung kapayapaan na yon na matatagpuan sa Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus, hallelujah, may kinalaman po yon sa kung ano yung status ng relasyon natin sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, may kapayapaan ako kasi ang ganda ng aking nabiling rest house. Pag napunta ko ron, at nandun ako, nararanasan ko yung kapayapaan. Mga kapatid, walang kapayapaan kung hiwalay ka pa rin sa Diyos.
Walang tunay na kapayapaan kapag napatunayan pa rin ikaw ay walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya sa madaling salita, ang tunay na kapayapaan ay nararanasan ng isang taong mabuti na ang kanyang relasyon sa Panginoon. May kinalaman sa kanyang kalalagayan sa Panginoon. Kaya magbibigay na lang po ako ng 3 paraan paano natin tatanggapin ang kapayapaan po kay Kristo. Kaya kapatid, hallelujah, paano natin tatanggapin ang kapayapaan kay Kristo? Ang napakahalaga na pwede nating gawin sa umagang ito ay kailangan nating magsisi sa ating pong mga kasalanan. Walang silbi na makuha mo ang lahat ng bagay at kunin yung pansamantalang kapayapaan na ibibigay ng mundo kung mananatili tayong hiwalay at walang relasyon sa Diyos. Kaya paano mapapanumbalik yon sa ngalan ng ating Panginoong Hesus? Napakahalaga ng pagsisisi sa ating pong mga kasalanan. Kaya kung meron ka mang kinakabalisaan ngayon, yan ba'y kalusugan, meron ka bang karamdaman? Kapatid, bumalik tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pong mga kasalanan. At hindi malayo na pwedeng gumawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Kung may matindi kang karamdaman, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Mas higit na kailangan natin yung kagalingang panloob na yun yung sinasabi ng Panginoon na kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Kapayapaang matatagpuan sa loob ng tao. At yun ay kapag ang Panginoong Hesus ay pinapasok mo sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga kasalanan at hindi na babalik pa, kundi susunod na sa kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya paano natin tatanggapin ang kapayapaan? Pagsisisi at pananampalataya na si Jesus na ang Panginoon at Diyos at tagapagligtas na siyang, hallelujah, na siyang hangad mo na sa iyong buhay, ang sundin, ang plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ano man ang bumabagabag sa iyo sa mga oras na ito, isuko natin lahat sa Panginoon yan. Ulitin ko, pag nalaman mo na ang layunin at kalooban ng Diyos sa iyong buhay, hallelujah, pagtatagumpayan ang anumang kabalisaanan sa mundong ito. Hallelujah. Kaya sabi ng Roma chapter 5 verse 1, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Kaya kapatid, gusto mo bang mabalik ang tunay na, maranasan yung tunay na kapayapaan at maibalik ka sa magandang relasyon sa Diyos? Pagsisisi at pananampalataya. Pagsisisi na sa pag-aakalang kaya tayo aariing matuwid ay dahil sa tayo ay mabait, na dahil sa tayo ay gumagawa ng mabuti. Kapatid, kung meron mang dapat nating unang ipagsisi, yung pag-aakala natin na kaya tayo aariing matuwid sa harapan ng Diyos ay dahil sa ating magagawa. Hallelujah, ipagsisi natin yon at buong puso lang tayong maniwala sa kung anong ginawa ni Jesus. At ipagsisi rin natin yung mali nating pamumuhay na ginagawa na hindi ayon sa layunin, plano at kalooban ng Diyos. At ang pangalawang nakikita ko bukod sa pagsisisi at pananampalataya upang tanggapin natin ang kapayapaan na mula sa Diyos ay yung patuloy po natin na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanya pong mga salita at tuloy-tuloy na pananalangin. Dito po tayo magtatapos sa 2 talatang ito. Sabi ng Pilipos chapter 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ulitin ko, pag naging malinaw sa iyo ang layunin at plano ng Diyos sa usapin ng kaligtasan at pagpapanumbalik sa magandang relasyon sa Kanya, ano man ang mangyari sa mundong ito, hallelujah, meron kang kapayapaan kasi naunawaan mo, hallelujah, kung bakit kailangan na si Jesus ay kailangang iwan yung mga alagad
Kasi kailangan niyang mamatay, ilibing at muling mabuhay. Purihin ang Panginoon. At alam din natin na sinabi ni Jesus, hindi lang siya muling mabubuhay. Darating ang araw na ang anumang pinagmamalaki ng mundong ito ay maglalaho at ang salita niya lang ang mananatili. Kaya anumang mangyari sa mundong ito, maipadala ka man sa ICC, sino man yung iniidolo nating mapapadala sa ICC, so anumang hukuman, mas paghandaan natin yung hukuman ng Diyos. Lahat ng hukuman haharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesus. At kapag naging malinaw sa iyo yung layunin at plano ng Diyos, na ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos at naituring na ikaw ay matuwid dahil sa pagsisisip buong pusong pananampalataya sa nagawa ni Jesus, may kapayapaan ka na. Na anumang nangyayari sa mundong ito, mananalangin ka pa rin ng panalangin ng may pasasalamat kasi naging malinaw sa iyo ang layunin at kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Amen! At sabi ng verse 7, kapag ginawa nyo ito, tingnan nyo po, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Kaya naman nangyayari sa mundo, meron kang kapayapaan. Malinaw sa iyo ang kalooban at layunin ng Panginoon. Na ituring ka ng matuwid, walang kasalanan. Kasi ipinahayag mong yung tunay na pagsisisi. Pinahayag mong yung tunay na pananampalataya na ituturing kang matuwid ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. At sa tuloy-tuloy na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatalaga ng iyong sarili sa kanyang mga salita at tuloy-tuloy na pananalangin, pagtawag sa pangalan ni Jesus, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Amen. Na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Amen. Kaya ang taong mabalisayanin, ang taong maalalahanin, ang taong matapang sa kapwa-tao, ang taong magaling pa sa mga abogado, magaling pa sa mga judge. Wala nang gagaling pa kay Jesus. Ang pinakamahalagang mangyari sa buhay ng tao, hallelujah, ay dahil na kay Kristo Jesus na siya. Amen? Kaya kung na kay Kristo Jesus ka na, kapatid, ikaw ang totoong may kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng hukuman ng ICC. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng anumang hukuman sa mundong ito. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ang kapayapaang ito ay kayang unawain ng mga taong, hallelujah, nagpahayag ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus at na ilagay sa kaligtasan ng pagiging matuwid. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, meron kang kapayapaan, meron kang pagkaunawa na hindi kayang maunawaan ng mga taong wala pa ring magandang relasyon kay Jesus. Amen? Tayo po'y mananalangin, huling kabanata. Tingnan niyo po ang sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verses 15 to 16. Kung mahal niyo ako, kaya napakahalaga yung tuloy-tuloy na pagsunod. Pagkatapos mong magsisit mananampalataya, gusto mo ng kapayapaan, tuloy-tuloy din na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Tuloy-tuloy na pagtatalaga ng buhay sa salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na pananalangin bilang pagpapahayag na Panginoon, tuloy-tuloy po ako magtitiwala sa inyo at hindi sa aming sariling lakas. Kaya sabi ng John 14:15 to 16, kung mahal niyo ako, ano sabi? Susundin niyo ang aking mga utos. Tuloy-tuloy na pagsunod. At hihilingin ko sa Ama, hallelujah, tingnan nyo, nabigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Amen? Sino yon? Yung Holy Spirit. Dito sa lugar na ito, alam nyo, ang pakahulugan nila kung sino yung tagatulong na yon, yung nagtatag ng relihiyon dito sa Kuwait. Pero sa atin, sino yon? Yung tagatulong na yon, nasa sa atin magpakailanman, walang iba kundi ang kaloob, ang banal na espiritu, ang Diyos mismo. Tingnan nyo, anumang mangyari sa mundong ito, kung sumasa iyo ang Diyos, hindi ka ba magkakaroon ng kapayapaan? Kahit lumindol ngayon dito sa kinatatayo ko, gumuho, umulan ng bulalakaw dito, mag-aapoy na rito. Kung alam ko na ang Diyos ay sumasa akin magpakilanman, sino hindi kaya magtagumpay? Kahit tumarap sa iyo si Satanas sa araw na ito, harap sa iyo, akusahan ka, hindi ka matuwid. Ang Diyos ay sumasa iyo. Kung ang Diyos ay panig sa iyo, at ang Diyos ay panig sa atin, sino pang lalaban sa atin?
Siya pa nga nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya kapatid, ang tunay na kapayapaan, hallelujah, ay nasa tuloy-tuloy din na karanasan mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Ang Holy Spirit nasa atin. Patuloy na nagpapakilala ng kabutihang, kalooban, layunin, plano ng Diyos. At kapag yun ang naisip mo, kahit nasa harapan mo siguro si Satanas, alam mo kung saan siya pupunta. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, pag tuloy-tuloy akong nagtiwala sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at panala, sinabi ng salita ng Diyos, hallelujah, bakit ako may kapayapaan? May hatol ka na kung saan ka pupunta. Kahit guluhin mo ang mundong ito, guluhin mo ang bawat kaharian, guluhin mo ang bawat bansa, may kapayapaan ng mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Nasa kanila ang Holy Spirit. Nasa kanila, nagpapatutuan na sila matuwid na sa harapan ng Panginoon. Purihin ang Diyos, hallelujah! Purihin ang Diyos, tayo magpuri. Parangalan ang pangalan ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po at totoo sa inyo mismo mga labi. Hallelujah, nanggaling ang salitang sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. At yun ay mararanasan ng mga taong magtitiwala ng lubos. Hallelujah, tuloy-tuloy natatawag sa pangalan ni Jesus. Tuloy-tuloy na aasa sa patnubay ng banal na Espiritu. At tiyak ang bunga, hallelujah, na mararanasan sa karakter, ugali ng mga mananampalataya. At kayo mismo, Panginoon, ang nagsabi, kapag kami nagbubunga ng sagana, napaparangalan ng Ama. At kung meron man kaming dapat na laging isipin, ito, Panginoon, hallelujah, ay makasunod sa inyong kalooban. Ito ay ang magbunga ng sagana upang laging maparangalan ng inyo pong pangalan. Ama, naniniwala po ako na ang kapayapaan na ito at ang pagkilos ng banal na Espiritu ay patuloy na ibubuhos mo sa lahat ng mga mananampalataya sa Door of Faith Church Organization. Ang mga nag-aaral sa Bible School, ang mga nagtuturo, hallelujah, ang mga supervisor, hallelujah, ang mga bawat kapatiran sa buong Door of Faith, ang mga nangunguna, Panginoon, ay patuloy na mararanasan ang kapayapaan, hallelujah, na galing sa Panginoong Hesus, na galing sa aming Diyos na pinaglilingkuran. Ang mahalaga ngayon, Panginoon, na laman ng aming isip at puso ay wala na kami sa paghatol nyo upang mapahamak, kundi nilagay nyo na kami sa hatol kung saan makakasama namin kayo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! At walang kayang humigit doon sa katotohanan ng mga salitang yon na inyo pong ipinangako sa amin. Salamat po. At sa umagang ito, anumang paggawa, anumang pagkilos, Lord, nasa amin ang kapayapaan dahil lahat kami, hallelujah, ay nagtitiwala lamang sa magagawa ng inyo pong makapangyarihang banal na Espiritu na siyang ipinagkaloob nyo sa amin upang, gaya ng sabi nyo, iiwan nyo ang mga alagad pero may tagatulong na sa amin magpakailanman. Sa madaling salita, Panginoon, ba't kami may kapayapaan? Kasi ang totoo, hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan kailan paman. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Salamat po siyang aming samot dalangin na may pagpupuri at parangal sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. God bless po. Pastor Luis, God bless po dyan sa lugar ng Taiwan. Pagpalain ng bawat kapatiran po dyan.